Si Carlo ay isang bata na lumaki sa hirap. Hindi niya naranasan ang magkaroon ng bagong damit tuwing Pasko o ang kumain ng masasarap na pagkain na nakikita niya sa mga patalastas sa telebisyon. Ang bawat araw para sa kanya ay isang pakikibaka. Ang kanyang uniforme ay laging luma at kupas. Ang kanyang sapatos ay punit-punit at ang kanyang baon ay laging isang supot ng kanin at tuyo. Sa paaralan, siya ang laging tampulan ng tukso. Ayun si Carlo, ang batang amoy araw. Nako, tignan yung sapatos niya, butas na. Mga bulong na para bang musika sa pandinig ng kanyang mga kaklase. Ngunit parang paninigas naman ng puso para kay Carlo. Araw-araw nakikita niya ang kanyang mga kaklase na mayaman. May mga bagong gamit, kumikinang ng sapatos at baon na parang piyesta. Hindi niya maiwasang mainggit. Ang inggit na iyon ay parang isang anino na laging nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. Nay, bakit po ba tayo mahirap? Tanong ni Carlo isang gabi habang kumakain sila ng kanin at ang ulam ay tuyo. Tinignan siya ni Aling Nena. May lungkot sa mga mata nito, ngunit may pagmamahal din. Anak, hindi naman natin pinili ang maging mahirap. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong pag-asa. Darating din ng araw na aahon tayo. Pasensya ka na anak. Siguro kung pinagputihan ko lamang ang aking pag-aaral ay paniguradong hindi mo ito nararanasan. Kaya ikaw anak ko, lagi mong tandaan na mahalaga ang edukasyon lalo na sa panahon natin ngayon. Alam mo na, kapag mahirap ay lagi inaapi at lagi nasa laylayan. Pero huwag kang mag-alala, babangon din tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil darating ang araw na tayo naman ang nasa itaas. Pero kailan po, inay? Tanong ni Carlo na may bahid ng hinanakit sa boses. Ang hirap po kasing laging kinukutya. Ang hirap po kasing laging nang wala ng materyales na kinakailangan ko sa pag-araw-araw. Wala rin akong kaibigan kasi mahirap ako. Oo, may pag-asa pa. Pero hanggang kailan ako maghihintay na mabago ang buhay natin? Huminga ng malalim si Aling Nena. Kaya nga kailangan mo mag-aral na mabuti anak. Yan ang tanging kayamanan na maipapamana ko sa iyo at sa sarili mo. Huwag mo na kami gayahin ng tatay mo. Yumuko na lamang si Carlo. Kahit anong payo ni Aling Nena, nananatili pa rin sa puso ni Carlong inggit. Nangarap siya na isang araw, siya naman ang magiging mayaman. Siya naman ang magkakaroon ng mga bagong gamit, laruan, magandang sapatos at ng masarap na baon. Lumipas sa mga taon, nagtapos si Carlo ng high school at sa awa ng Diyos, nakakuha siya ng scholarship sa kolehiyo. Pinilit niya ang sarili na mag-aral na mabuti, hindi lang para sa kanya, ito ay para na rin sa kanya sarili. Gusto niyang patunayan sa lahat na umalipos na sa kanya na kaya niyang umangat. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, may nakita siyang lotto ticket sa sahig. Pinulot niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumulong sa kanya na tingnan ang mga numero at pagka-uwi ay agad niya namang tinago ito. Kinabukasan, habang nagkakape si Aling Nena at Carlo, binasa ni Carlo ang mga nanalo na numero sa dyaryo. Habang tinitignan niya ito at ang mga pasunod-sunod na numero, ay isa-isa itong tumutugma sa napulot niyang lotto ticket. At nang makarating na siya sa panghuling numero, ay laking gulat at tuwa niya dahil sa nakita. Nay! Nanalo ako! Sigaw ni Carlo, bakas ang tuwa sa kanyang boses. Ang mga numero sa lotto ticket na napulot niya ay tumama. Nalaki ang mata ni Aling Nena. Ha? Sigurado ka ba anak? Opo, lahat ang numero, Nay. Panalo tayo! Hindi maipinta ang tuwa ni Carlo. Sa wakas, aahon na sila sa hirap.
Sa wakas, matutupad na ang kanyang mga pangarap. Ang unang naisip niya ay ang kanyang ina. Akala niya ay yayakapin siya ni Aling Nena at magsasaya sila na magkasama. Ngunit nagulat siya sa naging reaksyon ng kanyang ina. Talaga? Congrats anak. Sabi ni Aling Lena na para bang walang emosyon. Ngayon, wala ka ng dahilan para magreklamo. Siguro naman, hindi mo na ako kailangan pa. Nagulat si Carlo. Nay, ano po ba sinasabi niyo? Bakit po ganyan kayo? At bakit yun naman yung nasabi? Malamang kailangan kita, inay. Bakit? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang magkaroon ng pera, ang maging mayaman. Ngayon, heto na. Ano pa ang gusto mo? Siguro ngayon, pwede mo na akong itakwil. Napakasakit na mga salitang binatawan ni Aling Nena. Hindi maintindihan ni Carlo ang kanyang ina. Bakit ka noon? Sa halip na magsaya sila na magkasama, bakit tila nagagalit ito? Dahil sa galit at hinanakit, hindi na sumagot si Carlo. Umalis na lang siya sa bahay at dinala ang kanyang panalo. Dahil sa panalo sa loto, nagkaroon si Carlo ng malaking halaga ng pera. Sa wakas, nakabili siya ng mga bagay na gusto niya. Bago cellphone, mga bagong damit at pati sapatos. Hindi na siya kinukutya ng kanyang mga kaklase. Sa katunayan, parang bumili pa sila sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwan, nakatanggap siya ng tawag para sa isang job interview sa isang malaking kumpanya. Ang Dream Builders Corporation. Ito ang pangarap niyang kumpanya. Simula pa lang, ito na ang gusto niyang pasukan. Kinakabahan siya pero pinilit niya magpakatatag. Sa kanyang pagtataka, madali siyang natanggap. Napakagaling pala niya. Siguro nga dahil sa pagiging masipag niya at dahil sa kanyang pinagdaanan sa buhay, malayo ang mararating niya. Congrats, Mr. Santos! Welcome to Dream Builders Corporation, sabi ng HR manager sa kanya. Tuwang-tuwa si Carlo na kuha niya ang pangarap niyang trabaho. Para may pakpak siya na lumilipad. Hindi na siya ang dating Carlo na inaalipusta. Siya na si Carlo, ang successful na binata. Sa kanyang bagong trabaho, nakilala niya si Sofia. Si Sofia ay maganda, matalino at mabait. Simula pa lang nagandahan na si Carlo kay Sofia. At sa kanyang pagtataka, tila may gusto rin sa kanya si Sofia. Unti-unti naging malapit sila sa isa't isa. Isang araw, nagkayayaan sila magkape pagkatapos ng trabaho. Carlo, ang bait mo pala, sabi ni Sofia habang humihigop ng kape. Tsaka, ang sipag mo. Ang galing mo pa magtrabaho. Nakakabilib ka. Namula si Carlo. Ikaw rin naman, Sofia. Maganda ka na. Matalino ka pa. Ngumiti naman si Sofia. Pero seriously, ang galing mo talaga. Hindi mo alam kung gaano ka nagiging inspiration ko. Napakasaya ni Carlo. Hindi niya akalain na may magkakagusto sa kanya. Sa sobrang tuwa, parang nakalimutan ni Carlo ang lahat. Nakalimutan niya ang kanyang ina. Hindi na niya ito kinakausap. Hindi na niya ito binibisita. Ang tanging na sa isip niya ay ang kanyang bagong buhay, ang kanyang bagong trabaho, at ang kanyang bagong pag-ibig. Isang gabi, habang naghahanda siya para sa isang date nila ni Sofia, may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na para bang mas lalong pumayat at tumanda. Nay? Nagulat si Carlo. Bakit po kayo nandito? Anak, gusto ko lang sana malaman kung kamusta ka, sabi ni Aling Nena. Okay lang po ako, Nay. Walang emosyon na sagot ni Carlo. May date po kasi ako ngayon. Ah, ganoon ba? Sabi ni Aling Nena
May lungkot sa boses nito. Sige. Mag-iingat ka. Tumalikod na si Aling Nena, ngunit bago ito tuluyang makaalis, may isang salita siyang binitawan. Anak, sana wag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Hindi pinansin ni Carlo ang sinabi ng kanyang ina. Patuloy pa rin ang pagiging abala niya sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, habang naglilinis siya ng kanyang lumang kwarto sa bahay ng kanyang ina, may nakita siyang isang lumang notebook. Ito ang diary ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang kuryosidad na basahin ito. Doon, nabasa niyang lahat. January 15. Nagpunta ako kay Aling Mading, ang manghuhula. Sabi niya, may darating daw na swerte sa buhay ni Carlo. Kailangan ko lang daw gumawa ng paraan para mangyari iyon. February 2, nakita ko ang lotto ticket na naihulog ng isang ali. Tinandaan ko ang mga numero. Ang alam ko, ito ang mga numero na sasabihin ni Aling Mading na lalabas. Kaya pala, hinayaan ko itong mahulog. Nilagay ko yun sa bulsa ko. Iniisip ko, kailan ko kaya ito ilalagay sa daan para mapulot ni Carlo. February 5, nilagay ko ang lotto ticket sa daan kanina, malapit sa school ni Carlo. Sana mapulot niya. Sana ito na ang simula ng pagbabago sa buhay niya. Hindi ko alam kung bakit ako nagpakasama-sama na salita sa kanya. Pero kailangan kong gawin iyon para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagpatuloy si Carlo sa pagbabasa. Nanginginig ang kanyang kamay sa mga nababasa. June 10, nakapagkita ako sa HR manager ng Dream Builders Corporation. Kaibigan ko kasi ang asawa niya. Nakiusap ako na tanggapin nila si Carlo. Sabi ko, kahit mahirap kami, masipag at matalino si Carlo. At sana mabigyan siya ng pagkakataon. October 20, nakita ko si Sofia. Ang ganda niya. Nalaman ko na siya pala ang gusto ni Carlo. Lumapit ako sa kanya at kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya kung gaano kabait at kasipag si Carlo. Sinabi ko kung gaano ako ka-proud sa kanya. Sana magustuhan din siya ni Sofia. Habang binabasa ni Carlo ang diary ng kanyang ina, unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. Naintindihan niya ang lahat. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang lahat ng pang-aalipusta, ang lahat ng sakit. Ang lahat ng yun ay bahagi ng plano ng kanyang ina. Ang kanyang ina na inalipusta niya, ang kanyang ina na sinaktan niya, ang kanyang ina na kinalimutan niya, ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat na magandang nangyari sa buhay niya. Ang lotto ticket, ang trabaho, ang pag-ibig, ang lahat ng yun ay regalo ng kanyang ina. Agad na tumayo si Carlo at tumakbo. Gusto niyang yakapin ng kanyang ina. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal. Pagdating niya sa bahay ng kanyang ina, nakita niya ito na nakaupo sa balkonahe. Nay! Sigaw ni Carlo habang umiiyak. Napatingin si Aling Nena. Nagulat siya. Nay, patawarin niyo po ako. Sabi ni Carlo habang lumalapit at lumuluhod sa harap ng kanyang ina. Napakasama ko pong anak. Kinalimutan ko po kayo. Inalipusta ko po kayo. Pero ang lahat ng ito, kayo po ang may kagagawan. Kayo po ang punot dulo ng lahat. Ano ang sinasabi mo, anak? Tanong ni Aling Nena. Napansin niya pa na hindi makatingin na maayos ang kanyang ina sa kanya. Huwag na po kayo magkailanay. Alam ko na po ang lahat. Nabasa ko mismo sa diary mo. Pasensya na kung nakialam ako pero kahit papaano ay nagising ako sa katotohanan na hindi lahat ng nakakamit ko ngayon ay ginawa ko na mag-isa.
sinusuportahan niyo pa rin ako. Patawarin niyo ako, Nay, kung hindi ko agad yun nakita. Yumakap si Aling Nena sa kanyang inak. Umiiyak din siya. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Gusto ko lang na maging matagumpay ka. Pero Nay, nasaktan ko po kayo. Sabi ni Carlo. Hindi bale anak. Ang mahalaga, naintindihan mo na ngayon. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kung gaano kita kamahal. Simula noon, nagbago si Carlo. Hindi na siya ang dating Carlo na puno ng inggit at hinanakit. Siya na si Carlo, ang mapagmahal na anak. Hindi na niya kinalimutan ng kanyang ina. Araw-araw binibisita niya ito. Araw-araw sinasabi niya sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal. Naging masaya si Carlo sa kanyang buhay. May trabaho siya, may pag-ibig, at higit sa lahat, mayroon siyang ina na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Naging masaya rin si Aling Nena dahil sa tagumpay na nakamit ng kanyang anak. Sa wakas, nakita niya ang kanyang anak na masaya at matagumpay. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya, ay sulit na sulit. Hindi rin akalain ni Aling Nena na ang kanyang anak na puno ng inggit noon ay unti-unti nang nakakamit ang mga pangarap nito. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!